your vlogging. Okay, I'm vlogging your vlogging. Thank you. Ito, Suban Sub-Annihilation. Yan. Ito. Mom School Gen. Minsan lang po mag-comment pero walang palyam. Thank you. Ayan, salamat. Okay, Blue Edge. Ito parang si Blue Edge ngayon ko na nakita. Ako po. Ayun, sabi na nga ba, ako po bago lang sa chat. Si Blue Edge. Thank you. Okay. So, si Orly, parang ngayon ko lang din nakita. Ayan. Super fun here. Salamat ni Milanis. Okay, start na tayo mga ka-clear. Okay? Ayan, si Antones present. Si Banat Boy, wala. Ako si Banat Boy. Wala eh. Yon. Ay, si Cypress. From Cypress. Si Betong. Teka lang, Betong. Ayan, si Betong. Cypress ba yan? Cypress. Cypress ba pag-pronounce niya? Di ba parang yan yung halaman? Di ba? Tama ba? Kasi yung bata ako, sabi niya, Cypress. Sabi ng nanay ko, Cypress. And anyway, so ito mga kaklira. So, start lang natin ng konti ito, pero titignan natin yung komento kasi ni Senator Lacson. Okay? Sino? Si Chili Pins? Hindi naman bago si Chili Pins, lagi ko binabati ito eh. Pabati po Yusek Maluman. Chili Pins. Bati po. Yusek Claire, Malumanay. Nakaabot din sa live. Naging madalas team replay. Di ba? Lumaluman na yan. Thank you! Sige, dito tayo. Balik tayo dito. Okay? So, bilisan na lang natin siya. Ito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Base sa na-leak na dokumento, pinagkakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Trigev Olivar, businessman Maynard Ngu at iba pang mga idinawit mo, di dat? Si Maynard Ngu, para siyang na-link kay... My goodness, nakamute pala si Maestro. Right? Sorry naman. Okay, sige. Ang dami ko nang sinabi. Kasi lumalabas sa kwento, mga ka-clear, na, sorry. Na si Maynard Ngu daw. Dapat daw mga ka-clear, kasi wala tayong personal knowledge ito. Daw ay ang bagman ni Senator Cheese. Yan na. Di umano. Di umano. Di umano. Kailangan patunayan to, no, mga ka-clear. Kaya ganyan ako sa ibang mga naka-akusan. Kasi hanggat wala pa talaga itong final judgment ng Supreme Court, pwede kasi itong ma-dismiss eh. Hindi natin masasabi. Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga naging salaysay sa Blue Ribbon. Ayan mga kaklira, yung paano siya nagrekomenda base doon sa mga statement na sa tingin niya credible. Yun naman mga kaklira sa akin nagsita ka dyan, naging credible yung mga sinabi sa paningin sa pagje-judge ni Senator Lacson. Diba? Siya yung chair. Siguro yung mga iba dyan na kung pipirma, so na-convince din sila. So kailangan talaga dito ebidensya na nakalap nila. But still mga klip, pag-recommenda, it doesn't mean naman talaga guilty na yung mga to eh. Pero may nakitaan sila, nakakita sila o nakitaan ng ebidensya itong mga taong sinasabi niya dapat na masampahan ng kaso. Okay? So sabi nga niya, nagbabase lang siya sa ibinigay ng mga salaysay. Diba? Sa tingin niya, credible. Kasi mga clear, kahit naman magsalaysay yan, pero questionable lahat ng mga kwento, mukhang hindi naman niya papatulan yun. Diba? Lalo na maraming mga kahina-hinala. At kung may kalakip itong mga ebidensya. Maliban, clear ito mga clear. Testimonya at may kasamang ebidensya. Diba? Hindi puro conclusion kung anong ginawa kaya sa impeachment ni Pangulong Marcos Jr. Conclusion, hindi factual. So dito lumalabas kahit papano, may ebidensya, factual, hindi fishing expedition, pero still, sabi nga natin, ang lahat ng ito, mariresolba lang ng korte. Korte lang. Because their names were mentioned, to be mentioned in the English court. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry.
So, ang gusto niya is, okay, Ang ilang ito yung nirekomenda ko na kasuhan, pero kasi mga clear, kaya yung sinabing for further inquiry. Bakit? Kasi pag inasuhan mo yan, hindi man ibig sabihin niya may warrant of arrest na yan. Ipapakasuhan niya yan sa ombudsman, parang ginawa ng ano po, ng ICI. Ha? Yung ICI nagrekomenda na sampahan ng kaso ito. Yan, yung mga nirekomenda ng sampahan ng kaso. So, ngayon nirekomenda ng sampahan ng kaso, ang gagawin na yan, depende yan kung DOJ yan or ombudsman. Si DOJ or ombudsman, sila ngayon yung magpa-further investigate. So, kung nakalap nila tong mga ebidensyang ito, di ba? Nakalap na ebidensyang to, at nakita ng ombudsman, nakita ng ombudsman, alam naman natin na ombudsman, mga clear, pwede nga motopropyo mag-investigate. So, kung may nakalap din ng ombudsman na iba pang, in addition to that, na mga dokumento, based, let's say, sa ibinigay ng DPWH, based, let's say, binigay ng ICI, maliban sa ibinigay ng Senado, pwedeng pagsamasamahin yon at pwede sila mag-investigate on their own para marating yung certainty, no, reasonable certainty of conviction. Saka lang sila yan magsasampa ng kaso. Okay, so dito, rekomenda niya, it doesn't mean naman na may dapat sampahan na to sa korte, hindi. Iimbestigahan pa yan ng ombudsman at saka or ng DOJ. Tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. Yun. if it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Okay. Tanggap nila, mga clear. Kung halimbawa manganganib ang posisyon ni Senate President, it's part of the game. Alangan namang matakot sila. Tama naman yun. Alangan namang i-hold ko tong aking findings dahil lang sa fear na matatanggal si Senate President Tito Soto sa kanyang pwesto. Ay, sinabi naman ng Senator Tito Soto kanina na okay lang sa kanya. Kahit ano pa siya, kung wala siyang trabaho kung ibibigay sa kanya ng chairmanship or Senate President, hindi okay lang. Tuloy lang siya magtatrabaho. Diba? It's part of the game, sabi niya. Kung because of the May Committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. Di ba? Okay lang. At maiintindihan yun ni Senator ni SP Tito. Kasi suportado naman ni SP Tito kung paano mag-investigate at paano niya hinandle yung Blue Ribbon Committee. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative. Ang audio? Wala akong audio, mga clear? Ako yun, attorney. Okay lang. Ako yung walang audio kanina. So far. Tinatawanan na nila ako dito. Okay. Bakit walang audio? Wala ba akong audio? Sabi ni JT Scorpio. Okay ba? Okay, sige. Tuloy lang. Pinapala naman sila. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, ADBC na nga. Saan naman kami lulugar nun? Di ba? Para naman kaming ewan. So, ibig sabihin ni Senator Lacson, yung findings niya, ito mga taong to, ito din yung iniimbestigahan ngayon eh. Di ba? Ng investigating bodies like DOJ and Ombudsman. So, parang natingin, siya pa ba ang maglilinis at kakampi sa kanyang mga colleagues kung iniimbestigahan naman na ito? At ito yung naaayon sa ebidensya na nakalap nila dyan sa hearing. Okay? Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Kanina umuhong din ang impormasyon. Okay na tayo dyan Okay. Ito na tayo. May sinabi siya dito. Okay, mga clear. May sinabi dito si Senator Lacson. Pakinggan natin Yeah, 6 people lang nandun. Yung tatlo senators na sabi, si Senator Jinggoy, si Senator Joel, saka si Senator Cheese, yung incumbent. Okay, Ex-Congressman Saldico,
of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Cheese, lahat ng nag-PTI ngayon, yun ang kasama doon. Lahat daw ng subject ng preliminary investigation. Same people din na nire-recommenda niya magkaroon ng further investigation sa mga investigating bodies. Senator Joel, Senator Jinggoy. Yeah. Can you confirm that? And Ito naman, di ba, si Senator Jinggoy, nag-file ng counter affidavit niya sa DOJ. Si Senator Joel, nagsampa rin ng counter affidavit niya. Hindi ko ba yata matanda si Senator Chis kung nag-file na. Meron ba siya? Parang wala akong nabalitaan Si Senator Bong Revilla, meron. Si Saldico, wala dito eh. Si Congressman Mitch, hindi ko rin alam. ex-Congresswoman Mitch. Yeah. But no, Romualdez, sir. Romualdez. Ibang kategory. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because kinag-interest based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, pinategorize namin sila into different levels. Ano kaya yung level na putol naman? 1 minute na yan eh. Ano ba yun? Naputol. Bakit? Ano kaya yung level? Hanapin nga. Tingnan ko sa inyo mga kaklira. Tingnan natin. Putol eh. Natin. Ano kaya category yun? Siguro baka negligence? Tingnan natin. Liberty. Ito. Meron. Ito na lang. Basahin na lang natin yung news. Paano tayo mabitin mga kaklira? Medyo nabitin ako doon sa video na yun. Ito na. Ayan. Lacson stands by draft committee report to charge senators over flood control mess. Hanapin natin kay Senator dating speaker. Okay. Masa na siya? Okay, but kung mga ito lang. Sana yun. Dapat 11 ang signatures. 4 pa lang eh. Well, sana, ito naman sa atin hindi tayo kakampi kahit kanino dito. Kung nakita naman ng mga senador na to, na sapat yung ebidensya ni Senator Lacson, diba? Yung report ay sapat naman, diba? Tingin ko kahit medyo masaktan yung ibang mga kabaro nyo, you should always think of the interest of the country, interest of our fellow Filipino citizens. Tingin ko lang yung mga constituents nyo. Not because kabaro nyo siya. Alam mo, siyempre, nararamdaman ko yung nararamdaman nila, di ba? Kung magkakaibigan sila, tapos may pirma ka. Alam mo yun? So, pero sana, kung maganda naman yung report, ni Senator Lacson, kompleto sa ebidensya, kompleto ng reasons, no? Valid reasons kung kailangan ganyan na rekomendasyon nyo, at katanggap-tanggap naman, di okay lang, di ba, na suportahan nyo. Suportahan yung para sa bayan, hindi yung para sa kaibigan. Sana lang Okay, ito, mas makompleto rito. But, kung sa mga amendments na papasok sa aming discussion, mamaya merong kukontra doon sa realities on the ground, medyo may problema kami. Because the committee report itself will not be aligned with what is actually happening on the ground. Yun na nga kasi magkakaibigan sila, diba? Papanindigan ko yon. Now, I respect the opinion or opinions of my colleagues in this regard. So, if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee report. Okay. So, Lacson said only Villanueva has reached out. Talaga? Nag-reach out na sa kanya. I think si Senator Joel was asking for a copy last night. Pero hindi namin mabigyan because yun, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC muna. No? BRC muna, no? Minority members, yung draft committee report to also get their input. Ayan, after all, members din sila. Okay? So, ayan, ito si speaker. Hindi siya kasama doon because kinakategorize namin
based on corroborative evidence. Yung pinakahuling level, ito yung mention ang pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. Yun kay Gutesa. Meron pa pala kay Diskaya pero minention lang yung name. Walang anumang aksyon. Diba para ang dating is pinalagay lang yung name tapos walang detalye. So, paano nga naman siya makakapag-recommenda doon, mga ka-clear? Base sa kanya. At walang corroboration. No? Halimbawa yung kay Gutesa. Tapos after that, wala na si Gutesa. So, So, how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the committee report. Okay. Babanggitin pa rin. Pero hindi niya mapaparekomenda sa sampahan ng kaso kasi walang ebidensyang naibigay eh. Diba? Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Kung because of mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na lang ang Senate President, I will take responsibility sa mga. Okay? So, yun mga clear. So, in other words, kaya wala yung pangalan doon sa mga i-recommend yung sampahan because iba yung category niya. Babanggitin pa rin yung pangalan because nabanggit yung pangalan during the hearing. Pero lumalabas kasi dito, iba yung level ni Speaker Martin dahil walang validation at saka walang corroboration. Nabanggit lang yun pero wala yung makakapagsabi talaga kung ano yung participation niya. Okay? Yun yung dahilan, mga clear. Okay? So, Alright. ito mga ka-clear. Ipunta natin ito. Punta natin ito. Tingnan natin. President Pro Tempore Ping Lacson confirms the existence of a draft Blue Ribbon Committee report recommending the filing of plunder and other criminal charges against senators and some former lawmakers. The draft report recommends filing charges against Senators Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and the resigned Ako Bicol Representative Zaldico over anomalous flood control projects. Based on the partial report, charges are also sought against former Senator Bong Revilla and former Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Aside from plunder charges, the committee seeks the filing of malversation of public funds and direct bribery. In a chance interview on Wednesday, February 4, Lacson says the draft report was routed to senators on February 3. It was initially signed by 6 lawmakers, namely Senators Juan Miguel Zubiri, J.V. Ejercito, Will Gatchalian, Rizzo Ontiveros, Pam Aquino, and Kiko Pangilinan. Zubiri, Ejercito, and Gatchalian earlier withdrew their signatures from the draft report, citing the need for more time to study the final committee report. According to Lacson, the committee report needs at least 11 signatures to become official. Despite confirming that the draft report was routed to senators, Lacson repeatedly clarifies that it remains unofficial. He says the document is still subject to change after discussions with his colleagues. Nevertheless, Lacson says he will stand by the recommendations to file criminal charges against the aforementioned officials. Asked what will happen should some of his peers ask to remove these recommendations, Lacson says he will no longer sponsor the report. Yun na. Parang he will stand stand by his recommendation. But anyway, mga clear, yun lang, no? So, ano kaya? Tatlong colleagues niya, incumbent. Tatlo. Emmanuel Moralde. And Sherlock, of course. Yan. So, ano to? John N.R. Season. Nasaan ba si Orde? Why? Kaya hindi natin madiin si Martin baka naman sina Mike talaga ang kasabot ni Martin. Hindi, ito na sa akin mga. Ito naman recommendation ko. Ito lang yung recommendation ko. Total, si Senator Amy, siya yung maingay patungkol kay Senator Lacson. Senator SP Martin Romualdez. SP talaga, mali. Sorry, again. Siya yung maingay patungkol kay dating speaker, Martin Romualdez. Okay? Sabi niya mastermind. Di ba mas maganda siya na? Member naman siya niyan di ba? Siya na maglagay, di ba, Larny Lumbo? Siya na magbigay ng ebidensya. Siya na mag-testify. Kasuhan niya na. Diba? Kasi siya nagsasabing mastermind Ikaw na mag-testify para masama sa recommendation ni Senator Lacson. Ano ba naman yun Alam ka na yata dahil mastermind. O di, present mo na. Para hindi ka
parang hindi ka nagbibigay ng insinuation na bakit yung mastermind wala. No, it's your responsibility. You know the facts as if you know the facts, then submit everything. You can also testify. Based on my knowledge, he got this amount. He has lots of maletas, suitcases full of millions of pesos. O, dun. Mas maging credible na witness ka lang, o di pasok. Para hindi ka nalulungkot. Hindi ka nalulungkot na bakit hindi nasasama si Martin. Ikaw may alam. Di, tuloy mo na. Life with the Sinab, di ba? Sino? Si Wilson J.D. Sinab. From California. Yay! Yan si J.D. Sinab. Nandito pala. Ano pangalan ni Mrs. Wilson, ano pangalan ni Mrs.? Ito, Leandro, bago din to, Umpisa ang tirahin si Martin kasi naun siya may pagpapatar si KBBM. Can be, mga clear, can be. Pwede. Diba? Look, Master Chief, diba? Gaslighter yan si Potatak. Ayos to. Ay, si Paul Luis Soriano. Ay, Paul. Ay, ito si Paul TV ba to? Ay. Master Paul? Ikaw ba yan? Master Paul TV. Congrats pala. Silver button. Naunahan mo pa yung churi-churi. Salamat, attorney. Adventure. Well, you. Yan, hirap mga pangalan nyo. Rosario Avestruz. Joy Canonisado. Ito. Eva Orfiada from London. Okay? From London. Okay, see you naman mga kre. Ito na talaga. Si Congressman Barsaga na. Pag-aralan natin yan. See you naman. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Aking mga MIBs. Mga kaklear. Bye-bye.